Sa isang malawak at masaganang bukirin, may isang masipag na langgam at isang tipaklong na mahilig kumanta, sumayaw, at maglaro. Masaya ang buhay kung puro awitan, sayawan at laro sa magandang parang. Tipaklong, napakasaya mo yata ngayong araw. Siyempre naman, napakaganda ng panahon. Bakit ka pa magpapakahirap magtrabaho? Nag-iipon ako ng pagkain para sa tag-ulan. Tag-ulan, matagal pa yon. Halika muna at magsaya. Hindi pwedeng puro saya lamang. Kailangan maghanda habang may oras. Magandang araw, Tipaklong. Ang ganda ng tugtog mo, pero tama rin silang dam. Dapat tayong maghanda habang maaraw. Yung lahat ay puro trabaho ang iniisip. Hindi ba kayo napapagod? Napapagod din kami, pero mas mabuti ng handa kaysa magsisi sa huli. Habang si Tipaklong ay abala sa paglalaro, si Langgam at ang kanyang mga kaibigan ay walang tigil sa pagtatrabaho. Magbilisan tayo, marami pa tayong kailangang ipunin. Kapag nagtutulungan, mas gumagaan ang trabaho. Tama, ang sipag at pagkakaisa ay mahalaga. Narito na ang sikat na mga awit ng bukirin. Paklong, hindi ka ba nag-aalala sa daring na ulan? Hindi! Kapag dumating yon, saka ko naiisipin, Kapag huli na ang lahat, mahirap nang maghanda. ayos lang iyan! Ang mahalaga ay masaya! Lumipas ang maraming araw. Napansin ng lahat na nagbabago na ang panahon. Mukhang uulan na. Mabuti na lamang at nakaghanda na tayo. Tipaklong, may oras ka pa para mag-ipon. Hindi pa naman umuulan ng malakas. Ay, mukhang seryoso na nga ang panahon. Halika na at magtrabaho bago mahuli ang lahat. Bukas na lang siguro. Kinabukasan, bumuhos ang malakas na ulan. Nagbaha sa bukirin at walang makalabas upang humanap ng pagkain. Nako, wala akong pagkain, wala rin akong matutuluyan. Sana pala ay nakinig ako kay Langgam. Sino yan? Ako ito si Tipaklong. Tipaklong! Bakit ka nanginginig? Wala akong pagkain at wala akong masisilungan. Maaari mo ba akong tulungan? Naglaro lamang ako at hindi nakinig sa inyong mga payo. Mahalagang matutong maghanda. Arito, tutulungan ka namin. Maraming salamat. Pagkatapos ng tag-ulan, nagbago si Tipaklong. Mukhang masipag ka na ngayon. Oo, natutunan kong mahalaga ang pagsisikap at paghahanda. Mas mabuti ng handa kaysa magsisi. At mas masaya pala kapag pinaghihirapan ang tagumpay. Umipas ang maraming linggo matapos ang malakas na tag-ulan. Unti-unting bumalik ang sigla ng bukirin. Langgam, maaari ba akong tumulong sa pag-iipon ng pagkain? Siyempre naman. Mas mapapadali ang trabaho kapag nagtutulungan tayo. Ngayon ko lamang naunawaan kung bakit mahalagang maghanda. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Hinababahalaga ay natuto ka sa iyong pagkakamali. Mas nakakapagod pala ang trabaho kaysa pagsayaw. Ngunit mas maganda ang pakiramdam kapag alam mong may bunga ang iyong pagsikap. Ama ka, mas masarap pala ang pagkain kapag pinaghirapan. Narinig naming may bago kang awit, Tipaklong. Totoo ba yun? Oo, ngunit iba na ang awit ko ngayon. Kung tayo'y magsisikap, may aanihin bukas. Kapag tayo'y naghanda, problema'y malalampasan. Napakaganda ng iyong awit. Natutuwa akong natutunan mo ang kahalagahan ng kasipagan. Isang araw, muling nagbanta ang masamang panahon. Huwag kayong mag-alala. May naipon na tayong pagkain. Handa na Riz ang ating tirahan. Dahil sa kanilang sipag at pagkakaisa, naging handa sila. Langgam, gusto kitang pasalamatan. Bakit naman? Kung hindi mo ako pinaalalahanan at tinulungan noon, baka hindi ako natutong magsikap. Ang tunay na kaibigan ay nagtutulungan at nagtutuwid sa isa't isa. Pangako, hindi ko nasasayangin ang oras ko. At hindi rin mawawala ang iyong saya at musika. Oo, maaari palang magsaya habang responsable. Mula noon, naging mabuting halimbawa si Tipaklong sa ibang hayop sa bukirin. Hindi na siya tamad at padalos-dalos. Kapag tayo ay masipag at handa, mas magiging magaan ang buhay. At kapag tayo ay nagtutulungan, walang problemang hindi kayang lampasan. Tama, ang kwento ni Langgam at Tipaklong ay nagpapaalala sa atin na mahalaga ang kasipagan
paghahanda at pakikinig sa mabubuting payo. Ang saya ay hindi masama, ngunit mas mabuti kung may kasamang pananagutan at pagsisikap.